Kim Chiu may di nagustuhan na ugali ni Paolo Avellino. Yan ang pag-usapan natin ngayon. Kim Chiu sinasakal ba si Paolo Avellino sa kanilang relasyon? Walang opisyal o seryosong pahayag si Kim Chiu na may tunay siyang di nagustuhan o kinasusuklamang ugali kay Paolo Avellino. Sa katunayan, napakaganda ng kanilang samahan bilang magka-love team, Kim Pao. Gayunpaman, madalas silang magbiruan sa mga interview at vlogs tungkol sa mga katangian ng isa't isa na nagbibigay kulay sa kanilang dynamics, ang mga pabirong reklamo, at unang impresyon ni Kim kay Paolo. Unang impresyon na, masungit, inamin ni Kim na noong una silang magkasama, akala niya ay masungit at masyadong seryoso si Paolo dahil sa pagiging tahimik at dedikado nito bilang aktor. Kalaunan ay na-realize niyang passionate at malalim lang talaga. Tama ang tinutukoy mo. Isa ito sa mga pinaka-hindi malilimutang pahayag ni Kim Chiu tungkol kay Paolo Avellino nang magsimula silang magkatrabaho sa mga seryeng Linlang at What's Wrong with Secretary Kim. Narito ang ilang karagdagang detalye kung paano nagbago ang pananaw na ito, paano nagbago ang tingin ni Kim kay Paolo misteryoso at tahimik, sa simula, mailap at hindi palakibo si Paolo sa set. Dahil dito, inakala ni Kim na mahirap itong lapitan o kausapin, sobrang mapagbiro. Nang magtagal, natuklasan ni Kim na may kakaiba at tuyong katatawanan, dry humor, si Paolo. Sobrang kulit at mapagbiro pala ito kapag naging comfortable na sa mga kasama, maalaga sa set. Ayon kay Kim, kabaligtaran ng pagiging masungit, napakamaalaga ni Paolo bilang katrabaho. Palagi nitong tinitiyak na comfortable at ligtas si Kim, lalo na sa mga mabibigat o maseselang eksena. Ano naman ang unang impresyon ni Paolo kay Kim? Sa kabilang banda, inamin naman ni Paolo na bago niya nakasama si Kim, alam niyang kilala ito bilang Chinita Princess na laging masayahin at maingay. Ang pagiging malubhang gamer, pabirong binabanggit sa mga interview na isang seryosong online gamer si Paolo. Nagbiro pa nga si Kim sa isang pagkakataon na dapat pala may-ari ng computer ng mapang-asawa nito dahil sa hilig ng aktor sa laro. Seryosong gamer talaga si Paolo Avellino at kilala siya sa industriya hindi lang bilang manlalaro kundi bilang co-owner din ng isang esports at gaming agency na Lupunch. Ang hilig niyang ito sa paglalaro, gaya ng Counter-Strike at Dota, ang madalas maging mitya ng kulitan nila ni Kim Chiu sa kanilang mga promotional interviews. Narito ang ilang nakatutuwang aspeto sa gamer life ni Paolo na madalas asarin ni Kim, ang kwento sa likod ng #1 puyatan sa laro. Madalas ibuko ni Kim na kahit puyat sa taping ng kanilang mga serye, nagagawa pa rin ni Paolo na mag-online game pag-uwi sa bahay. Biro ng aktres, hindi niya alam kung saan kinuha ng aktor ang energy nito. Computer shop, joke, dahil nga laging nakatutok sa PC o console kapag walang trabaho, biniro ni Kim na ang swerteng mapapangasawa ni Paolo ay ang may-ari ng computer shop para libre at tuloy-tuloy ang laro nito, suporta sa business, bagamat asar talo si Kim sa pagiging gamer ni Paolo, todo suporta naman siya sa mga negosyo ng aktor. Kamakailan lang, binati at pinromote pa ni Kim sa kanyang Instagram ang bagong venture ni Paolo na tinatawag na PlaySpace, paano ito nakaaapekto sa kanilang trabaho. Ayon kay Paolo, ang paglalaro ay ang kanyang paraan para mag-decompress o mag-relax matapos ang mga mabibigat na taping. Hindi naman ito nagiging issue sa trabaho dahil pagdating sa set, kilala si Paolo sa pagiging sobrang seryoso, focus, at maalaga sa kanyang leading lady. Hindi sinasagot ang love language. Sa isa sa mga vlogs ni Kim Chiu, biniro niya si Paolo dahil ayaw nitong sagutin ng diretsyo kung ano ang partikular niyang love language. Ayon kay Paolo, hindi dapat ikahan sa isang libro o standard ang basehan ng relasyon. Ang tinutukoy mo ay ang kanilang sikat na Lie Detector Challenge, vlog na inilabas noong simulan ng 2024. Ito ang isa sa mga pinaka-pinag-usapang segment ng Kim Pao dahil dito mas nasubukan ang lalim ng pananaw ni Paolo pagdating sa relasyon, kumpara sa mas masayahin at tradisyonal na pananaw ni Kim,
narito ang detalye sa naging sagot ni Paulo na nagpapakita ng kanyang pagiging pilosopo at malalim na tao. Ang pananaw ni Paulo sa love languages? Lahat ng aspeto ay mahalaga. Para kay Paulo, hindi sapat na pumili lang ng isa o dalawa sa 5 sikat na love languages: physical touch, words of affirmation, quality time, acts of service, o gifts. Naniniwala siya na kapag nagmamahal ka, dapat mong ibigay at maranasan ang lahat ng ito. Ayaw sa label at kahon, idiniin niya na ang pag-ibig ay hindi dapat ibinabase sa kung ano lang ang nakasulat sa libro o sikolohiya. Ang bawat relasyon ay natatangi at pabago-bago ang pangangailangan depende sa sitwasyon. Ang reaksyon ni Kim, habang seryosong nagpapaliwanag si Paulo, pabirong, na-stress, si Kim dahil simple lang naman ang kanyang tanong pero naging malalim at pilosopikal ang sagot ng aktor. Doon mas nakita ng fans ang kanilang tinatawag na opposites attract dynamics. Ano naman ang love language ni Paulo kay Kim sa totoong buhay? Kahit ayaw itong sagutin ni Paulo sa interview, napapansin ng mga fans at ni Kim mismo ang kanyang mga kilos sa likod ng kamera na nagpapakita ng kanyang tunay na love language, acts of service, gifts. Kilala si Paulo sa pagbibigay ng mga praktikal na regalo kay Kim para sa kaginhawaan nito sa set, tulad ng komportableng taping chair, personalized notebooks, at pagkain, quality time. Sa kabila ng pagiging abala sa kanyang mga negosyo at online gaming, palaging naglalaan ng oras si Paulo para samahan si Kim sa mga showbiz events, promo shoots, at maging sa mga personal na vlogs nito. Masyadong maraming kissing scenes noong ginagawa nila ang kanilang mga proyekto tulad ng My Love Will Make You Disappear, pabirong sinabi sa mga behind the scenes na nagalit o nabanastag, naanoy ng kaunti si Kim dahil sa sunod-sunod at paulit-ulit na kissing scenes na nasa script. Ang usaping ito tungkol sa maraming kissing scenes ang isa sa mga pinakatumatak na kulitan sa media conference at mga promotions para sa kanilang pelikulang My Love Will Make You Disappear. Dito ay pabirong ibinahagi ni Kim Chiu at Paolo Avellino ang mga detalye sa likod ng kanilang mas mature na mga eksena. Narito ang nakatutuwang kwento sa likod ng mga reklamong ito ni Kim, ang kontrobersya sa hindi narinig ang cut. Ang sikat na eksena sa ulan, isa sa mga pinakamalaking eksena sa pelikula ay ang kanilang halikan sa ilalim ng ulan. Ayon kay Paulo, mahirap at medyo miserable ang aktwal na shooting dahil nalalasahan nila ang tubig ulan. Gayunpaman, lumabas pa ring napakaganda at puno ng chemistry ang eksena sa big screen, bintang na, overtime, sa kisang, naging usap-usapan sa mga fans ang chismis na nagpatuloy pa rin ang kanilang halikan kahit sumigaw na ng cut. Ang direktor na si Chadwick Ains, ang palusot ni Kim, nang tanungin si Kim tungkol dito, nauutol at namumula siyang nagbiro ng hindi ko narinig kung cut o hindi. Ito ang naging dahilan kung bakit tinukso siya ng fans na kunwari lang siyang naanoy o nabanastag, pero nag-enjoy naman talaga sa eksena. Depensa ni Paulo, pabirong samalaw naman si Paulo at sinabing, kami naman ni Kim sumusunod lang sa sinasabi ng direktor namin at sa script. Bakit mas marami at mature ang eksena rito? Ayon sa mga manunulat at direktor ng pelikula, sadyang mas mature ang atake ng romance comedy na ito kumpara sa mga nauna nilang proyekto. Dahil ang kwento ay umiikot sa mga karakter na nasa edad 20s hanggang 30s, natural lamang na mas totoo at mas matindi ang pagpapakita ng pagmamahalan, na naging dahilan kaya mas dumami ang kissing scenes sa script. Ano naman ang tunay na deal breaker para kay Kim? Sa labas ng mga burwan nila ni Paulo, nilinaw ni Kim sa isang seryosong panayam sa ABS-CBN na ang tunay na hindi niya matatanggap sa isang karelasyon, deal breaker, ay ang pagtataksil o kapag may kinakasamang iba. Si Paulo naman ay labis na ayaw sa taong walang respeto sa kapwa o sa mga katrabaho. Oo, tama iyan. Ang pagtataksil o cheating ang itinuturing na pinakamalaking ultimate deal breaker para kay Kim Chiu. Para sa kanya, kapag nawala ang katapatan at may kaati na siya sa isang relasyon,
doon na natatapos ang lahat dahil mahirap nang maibalik ang tiwala. Si Paolo Avellino naman ay kilala sa pagpapahalaga sa karakter at etika sa trabaho, kaya naman ang kawalan ng respeto sa kapwa at sa mga katrabaho ang hindi niya matatagalan. Dahil sa seryosong pananaw na ito ng dalawa pagdating sa relasyon, narito ang ilan pang mahahalagang love rules na napag-usapan nila. Ang mga love rules nina Kim at Paolo: malinaw na komunikasyon. Naniniwala si Kim na dapat ay laging bukas ang pag-uusap ng magkapareha para maiwasan ang selos at hindi pagkakaunawaan. Profesionalismo sa set. Para kay Paolo, kahit may personal na ugnayan, dapat ay nananatiling profesional sa harap ng kamera at hindi nadadamay ang trabaho. Respeto sa personal na buhay. Pareho nilang pinahahalagahan ang pagkakaroon ng sariling espasyo at oras para sa pamilya at mga sariling hilig, gaya ng pag-golf ni Kim at pag-e-sports ni Paolo. Dahil dito, nakikita ng kanilang mga tagahanga na hindi lang basta pangkilig ang tambalang Kim Pao, kundi may malalim din silang pundasyon ng kapanahunan, maturity, pagdating sa totoong buhay. Walang katotohanan o basehan ang mga tsismis na sinasakal o labis na kinokontrol ni Kim Chiu si Paolo Avellino sa kanilang relasyon. Ang salitang sinasakal ay nagmula lamang sa mga kulitan, burwan, at harutan sa likod ng kamera na labis na kinatutuwaan ng kanilang mga tagahanga. Sa katunayan, madalas asarin ng mga fans ang dalawa dahil si Paolo ang tinaguriang nonchalant o seryoso habang si Kim naman ang bubbly at makulit. Sa mga lumalabas na videos at vlogs, gustong-gusto ni Paolo ang pagiging malambing at makulit ni Kim, kung saan pabiro siyang sinasakal o niyayakap nito bilang pagpapakita ng lamang o sakal ng pagmamahal. Ang tunay na estado ng Kim Pao. Bagamat tikom pa rin ang bibig ng dalawa sa pagbibigay ng formal na label sa kanilang tunay na relasyon, hayagan silang nagpapakita ng suporta at respeto sa isa't isa sa pamamagitan ng mga sumusunod. Mutual respect at space. Sa kanilang panayam kay Bianca Gonzalez sa Paano Ba To, binigyang diin ni Kim at Paolo na napakahalaga sa kanila ng respeto at tiwala sa isang relasyon. Tumpak at napakahalagang punto ang binanggit mo mula sa panayam na iyon. Ang naging pahayag ni Kim Chiu at Paolo Avellino sa podcast na Paano Ba To ni Bianca Gonzalez ang pinakamalinaw na patunay na walang sakalang nangyayari, kundi isang mature at malusog na pananaw sa pag-ibig. Sa special episode na He Said, She Said ng nasabing podcast, hayagang ibinahagi ng dalawa ang kanilang mga panuntunan pagdating sa tiwala at personal na espasyo, ang mga love rules nina Kim at Paolo. Pagtitiwala sa sariling oras. Hayagang sinabi ni Paolo na, the best relationships are built on trust. Naniniwala siya na hindi dapat makaapekto sa relasyon ang mga bagay na ginagawa ng bawat isa sa kanilang sariling oras o personal space. Respeto sa privacy. Binigyang diin din ni Paolo na ang pagrespeto sa personal na oras at privacy ng bawat isa ay susi para sa isang matatag at pangmatagalang pagsasama. Pagprotekta sa kapayapaan. Para naman kay Kim, mas pinipili niyang protektahan ang kanyang peace of mind kaysa mag-isip ng mga negatibong bagay o makialam sa mga bagay na hindi naman kailangan. Dahil dito, kitang-kita na malayong-malayo sila sa toxic na ugali ng pagiging seloso o mapang kontrol. Ang kanilang takbo ng komunikasyon ay nakabatay sa kapanahunan, maturity, at malalim na pag-unawa sa isa't isa. Matatag na pagsasama. Patuloy ang pagtutulungan ng dalawa sa mga matatagumpay na proyekto tulad ng seryeng Linlang, What's Wrong with Secretary Kim, at ang pelikulang My Love Will Make You Disappear. Ang kanilang sunod-sunod na matatagumpay na proyekto ang nagpapatunay na bukod sa personal na buhay, napakalakas din ang kanilang profesional na tambalan o ang tinaguriang Kim Pao phenomenon. Ang chemistry na ito ang naging dahilan kung bakit hindi sila mapaghiwalay ng mga malalaking produksyon. Narito ang naging takbo at tagumpay ng kanilang tatlong pangunahing proyekto na nagpatibay sa kanilang matatag na pagsasama. 1. Linlang, 2023 hanggang 2024, ang simula,
ito ang kauna-unahang serye kung saan ipinarace sina Kim at Paolo sa ilalim ng ABS-CBN Entertainment at Prime Video. Mabigat na drama, taliwas sa nakasanayang rom-com, gumanap sila rito bilang mag-asawang sinira ng pagtataksil at matinding galit, tagumpay, naging top trending show ito sa Prime Video Philippines at umani ng papuri para sa kanilang magaling na pag-arte. 2. What's Wrong with Secretary Kim, 2024, rom-com comeback? Dahil sa tindi ng chemistry sa linlang, agad silang isinalang sa Philippine adaptation ng sikat na Korean drama na ito sa platform na Viu. Dito nagsimula ang sakal jokes. Sa seryeng ito mas naging bubbly at malambing ang kanilang mga karakter bilang boss at secretary. Ang mga behind the scenes kulitan nila rito, kung saan madalas yakapin o asarin ni Kim si Paolo, ang pinagmulan ng mga biro ng fans tungkol sa pagsakal ng pagmamahal. 3. My Love Will Make You Disappear, 2025, pelikula sa big screen. Ito ang kanilang unang opisyal na pelikula na ipinalabas sa mga sinehan sa ilalim ng Star Cinema. Kakaibang konsepto, isang romantikong komedya na may halong fantasy, magic, na lalong nagpatunay na kaya nilang magdala ng malaking proyekto sa takilya ng magkasama, dahil sa kanilang subok na profesionalismo, nagagawa nilang pagsabayin ang trabaho at ang kanilang espesyal na ugnayan ng walang inggit o sakalan. Protektibo sa isa't isa, kapansin-pansin din sa mga off-cam videos na napaka-atentibo at protektibo ni Paolo kay Kim, na nagpapatunay na malusog at masaya ang kanilang samahan. Ang pagiging atentibo at protektibo ni Paolo Avellino kay Kim Chiu sa likod ng kamera ang isa sa pinakamalakas na patunay na tunay at malalim ang kanilang pagmamahalan. Maraming tagahanga at malalapit na kaibigan sa industriya ang nakakapansin na sa kabila ng pagiging tahimik at seryoso ni Paolo, palagi siyang nakatantay at nakabantay sa kaligtasan at kapakanan ni Kim. Ang mga kilos na ito ng silent protection ni Paolo ay madalas makita sa mga sumusunod na sitwasyon, mga patunay ng pagiging protektibo ni Paolo sa off-cam videos, pangangalaga sa matataong lugar, sa mga dinaluhan nilang promotional events at mall shows para sa linlang, What's Wrong with Secretary Kim, at My Love Will Make You Disappear, palaging nakalagay ang kamay ni Paolo sa likod o balikat ni Kim. Ginagawa niya ito para magsilbing harang o proteksyon sa dagsa ng mga tao at media, pag-alalay sa mga detalye, sa mga kumakalat na behind the scenes, BTS, clips. Madalas makita si Paolo na inaayos ang damit, buhok, o mikropono ni Kim bago magsimula ang isang eksena o interview. Inaalalayan din niya si Kim tuwing may suot itong mataas na takong o kapag bumababa sa hagdan. Pagtatanggol sa mga panayam, kapag tinatanong sila ng media tungkol sa mga sensitibong issue o sa kanilang nakaraan, madalas na si Paolo ang unang sumasagot o sumasalo sa mga tanong para hindi ma-pressure o ma-awkward si Kim. Bakit ito tanda ng malusog na relasyon? Ang ganitong uri ng pag-aalaga ay nagpapakita na ang kanilang dinamika ay hindi nakabatay sa kontrol o pagsakal, kundi sa pagkakaroon ng ligtas na espasyo, safe space, para sa isa't isa. Hinahayaan ni Paolo na maging malaya, makulat, at natural si Kim, habang sinisiguro niyang nasa likod lang siya para suportahan at protektahan ito kapag kinakailangan. Bago ko tapusin ang akin updates patungkol sa Kim Pao updates ay shoutout ko muna yung mga senior citizen dyan na palaging nanonood sa akin updates. Maraming salamat po sa inyong lahat. For more updates please follow, subscribes, my Facebook and YouTube account at i-search lang ang PNUTZ Vlog, watch till the end and comment. Maraming salamat po at God bless po sa ating lahat.